Alejandro's POV. Pagkarating ng Pilipinas, sa bahay kagad ni Danica siya dumiretso. Sa eroplano pa lang, di na siya mapakali. Isang buwan siyang nawala at ayaw man niyang aminin na miss talaga niya si Danica, kaya ito agad ang gusto niyang makita. Ngunit mukhang nagkamali siya. Nasa may pintuan pa lang narinig niya na si Rod. Handa ako namang panagutan ng bata. Makipaghiwalay ka kay Alejandro kung nahihirapan ka na. Dinig niyang sabi ni Rod. Di niya na inintay pa ang isasagot ni Danica. Sa halip, tumuloy pa, ay nagmamadali siyang umalis. Excited pa naman siyang makita to at pananagutan ni Rod ang bata. No way! Siya ang ama ng pinagbubuntis ito kaya hindi niya papayagan na mangyari yon. Masamang-masama ang loob niyang dumiretso kay Alicia. Alejandro! Excited na niyakap siya na mahigpit ng dalaga. I miss you so much. Masayang-masayang sabi nito. May lungkot sa mga matang umiti siya. I miss you too, Alicia. Halos paanas lamang nasabi niya rito. Ito si Alicia, walang sawang nagmamahal sa kanya. Hindi niya dapat pag-aksaya ng oras sa mga taong di naman marunong magpahalaga sa kanya. Hinagkan niya ito sa labi. Buong pagmamahal niyang naramdaman ang mainit na pagtanggap ni Alicia sa mga hagkan niya. Ano bang pumasok sa utak ko? Ito ang babaeng tapat na nagmamahal sa kanya. Bakit kung san-san pa siya tumitingin? Danica's POV. Rod, eto na naman ba tayo? Paulit-ulit na naman. Sorry, ayoko lang kasing makita kang nahihirapan. Mahal na mahal mong lalaking yun pero may iba naman siyang babaeng mahal. Sabi ni Rod sa kanya. Siguro ko ibabaling mo sa akin ang atensyon mo, baka matutuhan mo rin akong mahalin. Gets kita. Kaso alam mo na kung ano isasagot ko, hindi ba? Kaya wag na natin ipilit pang hindi po pwede. Talagang kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Matapat na sabi niya sa binata. At sana last na nating pag-usapan ng tungkol dito. Pwede, Rod? Aniya? Ano pa nga bang magagawa ko? Pinabibigay nga pala ni Alejandro. Pasalubong niya galing Amerika. Nung isang araw pa nga yan pinabibigay medyo naging busy lamang ako. Kailan pa dumating si Alejandro? Mahinang tanong ni Danica kay Adam. Last week pa, hindi mo pa ba alam? Di ba kapaniwalang sagot ni Adam sa kanya? Ang sumasama ng loob niya. Last week pa to dumating anyat ni hindi man lang siya naisipang silipin? Kahit di na lang para sa kanya eh. Last week pa to dumating eh. Yun man lang maalala sana siyang tanungin. Kamusta na ba ang pinagbubuntis niya? Pero ni ho, walang paramdam. Ang dami-dami na niyang gustong sabihin dito. Naiipon sa dibdib niya ang sama ng loob na nararamdaman niya. By the way, dadaanan kita mamaya Pinasusundo ka ni na Papa. Wala ako sa mood lumabas, sagot niya. Tiyak nandoon si Alejandro at ayaw niyang magkita sila doon. Kung ayaw siya rito makita, edi ayaw niya rin itong makita. Naku, magtatampo sa'yo si na Papa. Alam mo naman, love na love ka naman ngayon. Lalo na ngayon magkakaapo na sila sa'yo. Kung pwede nga lang, halos araw-araw ka nilang ipasundo eh. Sige na nga, pupunta na ako. Napipilitang sagot niya. Bahagyang napatras si Danica na makita si Alejandro. Ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib niya. Bakit ba salop itong gumapo sa paningin niya? Napansin niya ni ayaw man lang nitong tumingin sa kanya, as if may nakakahawa siyang sakit na dapat iwasan. Hindi rin niya pinansin kahit naiilang na siyang nasa bahay siya ng mga ito anyat nag-iiwasan sila. Hindi lang ba man ito kukumustahin ang lagay niya? Baka nakalimutan na nito, ito ang ama ng batang dinadala niya. Nagingit-ngit siya sa Ines. Uy, bakit kayon kayo sa isa't isa at as if walang namagitan? Bulong ni Adam na mapansin ang mga kilos nila. Daig niyo pang strangers kung magturingan na. Napaismit siya. Bakit akong tinatanong mo? Yang kakambal mong tanungin mo. Dumating at dumating sa Amerika, di mo lang nagpaparamdam? Hindi mo lang naisipan kumustahin yung tiyan ko. Sabi yang di napigilan ang hinanakit na nararamdaman. Bakit di mo tanungin kung anong problema niya? So ako pang kailangan mag-adjust? Sino sa amin ang buntis? Di ba ako? Kaya dapat magkaroon na lang siya ng konsiderasyon. Nagmamaktol na sabi niya rito. Naku, dapat talaga kayo mag-usap. Nailing na lang nasagot sa kanya ni Adam. Alejandro, alam ko mga katarantaduhang ginagawa mo. Sabi ni Alfredo sa anak. 1 week ka na sa Pilipinas pero sa halip dun ka umuwi sa mag-ina mo. Sa ibang babae ka pa tumutuloy? Pa, hindi ibang babae si Alicia, girlfriend ko siya. Girlfriend? Asawa mo na si Danica. Paalala niya pa dito. Asawa dahil pinilit niyo ako pakasal sa kanya, Papa? Matigas sa sagot ito sa kanya.
Tinignan niya ito ng matiim. Kaya pala binuntis mo siya. Huwag mong sabihin pilitin kita sa bagay na yan, Alejandro. Tanong niya dito. Hindi naman nakasagot ang anak. Palihim siyang napangiti. Alam niya tamang ginagawa niya. Sa huli, pinagpasalamat ni Alejandro sa kanya ang ginagawa niyang to. Alam mo ba kung bakit ayoko para sa'yo si Alicia? Dahil alam ninyong gusto ni River si Alicia. Mapaklang sagot ito sa kanya. Siyempre, mas papaboran ninyo si River dahil siyang tunay ninyong anak. All for River, right pa? Nanunoy ang tanong nito sa kanya. Napailing siya. Hindi totoo yan. Minahal kitang parang isang tunay na anak, kaya huwag mo kong paratangan isang bagay na hindi ko magagawa sa inyo. Kung pinipilit man kita, layuan mo si Alicia. Yun ay dahil alam kong hindi mo siya tunay na mahal. And what makes you think na hindi ko totoong mahal si Alicia? Anak kita, Alejandro. Alam ko kung nagsisinungaling ka. Dinadaya mo lang ang sarili mo. You don't love her. Ginagamit mo lang si Alicia para galitin si River. Gusto mo lang patunayan kay River na hindi niya makukuha ang gusto niya. Nakikipagrelasyon kayo ng kay Alicia para gantihan mo si River? That's a lie. Naiiling na sambit nito, kaya mabilis siyang tinilikuran. Alejandro's POV. Galit na galit siya na sumakay sa kanyang motor. Bakit ba mas marunong pa ang papa niya sa tunay niyang nararamdaman para kay Alicia? Sino ba to para pangunahan ang damdamin niya? Paano nito nasabing hindi niya mahal si Alicia? Alam ba nito ang pakiramdam niya kapag kasama niyang nobya? Kailan pa to naging manghuhula? Bililisan niya ang pagpapatakbo. After 30 minutes, nasa tapat na siya ng condo unit ni Alicia. Dediretso siya sa parking lot. 10 minutes ata siya doon saka nagpa siyang magtungo sa elevator para puntahan si Alicia. Hanggang ngayon parang paulit-ulit pa rin niyang naririnig ang sinasabi ng papa niya sa kanya at gusto niyang patanayin na mali ito sa sapantaha. Inabutan niya si Alicia na susuklay ng hanggang tenga nitong buhok. Yumakap siya dito. Maaga yatang natapos ang dinner ninyo. Tanong nito sa kanya ngunit sa halip sagutin ang tanong nito o mandar ang mga labi niya sa balikat nito. Napasigaw ng mahina si Alicia sa kaliting dinulot ang ginawa niyang yon. Tumayo ito at tumarap sa kanya. Pilya ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Did you miss me? Sa halip sumagot, hinagkan niya ang mga labi nito as if gusto niyang iparamdam kay Alicia ang nag-aalam niyang damdamin. Hinatak nito pahiga sa kama at saka parang tigireng inatake ang dalaga. Alejandro? Tinanggal niyang suot itong nightgown. Parang batang gutom na sumalakay niya. Nasa harapan nito. Ang lakas ng sigaw ni Alicia. Tinanggal ang suot at tagad pumunta sa harapan ni Alicia. Alejandro? I love you, Danica. Halos paanas lang nasambit niya. Sabay silang natigilan ni Alicia. Kitang-kita niyang para tong pinagsakloban ng langit habang nakatingin sa kanya. Danica? Nanguusig ang mga matang tanong nito. Alicia's POV. Pakiramdam ni Alicia gumuha ang buong building ng mga sandaling iyon. Di siya makapaniwala sa narinig. Ramdam niyang pagpatak ng kanyang mga luha. Parang nandidiring bumangon siya at lumayo kay Alejandro. Danica? Halos paanas lang nasambit niya habang nakatingin dito. Alicia, I did not mean it. I mean, ako ang kasalo mo pero ang ibang babae yung nasa isipan mo? Napasinghap siya. Naninikip ang dibdib niya sa sobrang galit na nararamdaman. Nilapitan niya si Alejandro at makailang beses niya itong sinampal. Peste ka? Ginagamit mo lang talaga ako. Hindi na nakapagtimpi pa ang sabi niya. Nakatayo lang si Alejandro. Hinahayaan lang nito na sampalin siya. Siguro ay dahil alam nitong deserve nito ang lahat ng pisikal na sakit na pinaparamdam niya rito. Ngunit wala iyong katumbas sa sakit ng kaloobang naramdaman niya ng mga sandaling iyon. Nagpupuyo siya sa galit. Kailan ka pa na in love sa babaeng yon? Tanong niya dito. Napatungo ito. Hindi mo masagot? Minahal mo nga ba akong talaga ha, Alejandro? O ginagamit mo lamang ako para pasakitan sa River? Puro nang hinanakit at tanong niya dito. Dito makasagot. Pinagpapalo niya ito sa balikat. You are so unfair, Alejandro. Humahagulhol pang sigaw niya. I'm sorry, Alicia. Mahinang sabi nito sa kanya. Niyakap siya nito ng ubod ng higpit. I'm sorry. Kumawala siya sa yakap ito. Diring-diri siya habang tinitingnan to. Kaya pala kahit anong gawin ko, hindi mo maibigay ng buo sa akin ang atensyon mo. Yun pala, umiibig ka na sa kanya. Bakit kailangan mo pa akong gamitin ha, Alejandro? Sumbat niya dito. Bakit?
Danica's POV. Ang sumasama ng loob ni Danica hanggang makauwi siya sa bahay. Hindi man lang nag-offer ni hatid siya sa bahay ni Alejandro. Bakit halaan itong driver na pang ng papa nito ang maghatid sa kanya? Kahit para sa baby lang, hindi nito magawa. Talagang wala itong pagmamalasakit sa kanya. Umiiyak na nagtungo siya ng kwarto at naligo. Parang may pumipitik sa dibdib niya tuwing naiisip niyang masayang kapiling ni Alicia ang kanyang si Alejandro. Ang kanyang si Alejandro? Sa panaginip lamang siguro dahil sa totoong buhay si Alicia ang nagmamay-ari ng puso nito. Matamlay siyang nahiga sa kama. Maya-maya tumawag si Rod sa kanya. Pwede ba kitang pasyalan ngayon? May dala akong pasalubong from Batanes. Naisip niya kailangan niya na makakausap kaya hinayaan niyang bisitahin siya ni Rod. After all, best friend pa rin naman ang turing niya dito. Tama pa itong ginagawa mo, Danica? Tanong ni Rod kay Danica. Ramdam niya ang bigat ng kaloobang dinadala ng kaibigan. Alam niya ang pakiramdam sapagkat tulad nito, ganoon din siya. Nagmamahal kay Danica kahit alam niyang si Alejandro ang laman ng puso nito. Napatungo sa Danica. Sa totoo lang, nahihirapan na rin ako eh. Nakaka-stress na yung ganitong pakiramdam. Yung taong mahal mo, ayun, sa piling ng ibang babae. Hanggang kailan ka sa ganyang sitwasyon? Hirap na ako, Rod. May pait sa mga labing sabi ni Danica. Daig ko pang namamalimos eh. Ayoko ng ganitong klase ng relasyon. Kawawa naman ang baby ko kung kakalakan niya ang ganitong sitwasyon. Mas mabuti pang maghiwalay na lamang kami kung ganito rin lang. Mabuti naman at tatauhan ka na. Alejandro's POV. Di makapaniwala si Alejandro sa realization niya. Tama palang papa niya. Hindi niya naman totoong mahal si Alicia. Ginagamit niya lang ito para pasakitan niya si Raver. May karapatan talagang magalit ng husto sa kanya si Alicia dahil napaka-unfair niya. Hindi lamang dito kundi pati na rin kay Raver. Napangisi siya. Mahal niya si Danica. Para siyang nakalaya ng maamin niya sa sarili kung ano ang tunay niyang nararamdaman. At ang sarap pala sa pakiramdam na makalaya. Aaminin niya kay Danica ang totoong nararamdaman niya. Parang di na siya makapaghintay pa na makita si Danica at sabihin ditong mahal niya ito. Nagmamadali niyang pinatakbo ang kanyang motor. Gusto niyang sorpresahin ng asawa. Dahan-dahan siya naglakad sa may pintuan. Kinuha ang susi ng bahay sa kanyang bulsa. Pero bago pa niya mabuksan ang pinto, ay narinig na niya si Danica na nagsalita. Magpa-file na ako ng annulment. Gusto ko nang mapawalang bisang kasal namin, Alejandro. Napalitan ng galit ang kasiyang nararamdaman niya kanina. Nagmamadaling pinihit ang pintuan at inis na inis, pumasok sa loob ng bahay. Matagal ko nang gustong gawin yan. Matagal ko nang gustong mapawalang bisang kasal natin. Dangan nga lang at kinoconsider ko mga bagay na maaaring mawala sa'yo kapag ginawa ko yon. Pero kung sukang-suka ka na sa pagsasama natin to, mas lalo na ako. Di na ako makapaghintay pa na maging malaya. Danica's POV. Bawat katagang binitaw ni Alejandro parang isang matalas na bagay na gumuhit sa dibdib ni Danica. Ang sakit marinig mismo kay Alejandro na hindi ito makapaghintay pa na maging malaya. Nalingon nito si Rod. Huwag kang mag-alala. Aasikasuin ko na sa lalong madaling panahon ang annulment namin para sayo na siya. Pagkasabi nun mabilis na tong lumabas ng bahay. Tumayo si Rod. Kung magsalita ka parang isang basahan lang si Danica. Galit na sigaw pa nito kay Alejandro. Pero tila hindi na yun narinig pa ni Alejandro. Di niya na napigilan ang kanyang pag-iyak. Niyakap siya ni Rod. Bakit kailangan ko pa siyang makilala, ha, Rod? Bakit di ko napigilan ang sarili kong mahalin siya? At bakit dinagdagan ko pa ang problema ko? Malaking problema nga yung sitwasyon ko. Nagpabuntis pa ako sa kanya. Sira ako talaga, Rod. Napakasira ako. Danica, pinunasan ni Rod ang mga luha niya. Stop crying. Makakasama sa bata ang sobrang stress. Mabuti pa tatawagin ko si Brittany. Yayayain ko sila na dito matulog. Sasamahan ka namin ng buong barkada ngayong gabi. Tumango siya. Kung pwede nga lang ibalik ang orasan, ibabalik niya iyon sa panahong hindi pa niya nakilala si Alejandro. Nung panahong hindi pa ganun kakomplikado ang buhay niya. Alejandro's POV. Nag-check-in sa hotel si Alejandro. Gusto na muna niyang mapag-isa. Ang saya-saya pa naman niya kanina na mapagtanto niyang mahal para talaga niya si Danica. Ang sarap sa pakiramdam na maging malaya at pakawalan ang totoong nararamdaman niya.
Pero ngayon parang pinagsisihan niya na naging totoo siya sa kanyang sarili. Masasaktan lang naman pala siya dahil siya lang naman pala ang nagmamahal. Gusto na nitong mag-file ng annulment at maging masaya. Paniguradong hindi nito makahintay na mapawalang bisa ang kasal nila para tuloy na nitong makasama ang Rod na yon. Nagsiselos siya. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong klaseng selos. This is all his fault. Bakit ba hinayaan niya ang kanyang sarili na mahulog ng husto sa babaeng yon? Nasaktan patuloy niya si Alicia. Kumuha siya ng beer sa fridge. Nagsisikip ang dibdib niya kapag naalala ang mga sinabi kanina ni Danica. Hindi na to makahintay na maging malaya. Nagingit-git ang kalooban niya lalo pat alam niya kung bakit gusto nitong mapawalang bisa. Ang kasal nila, kaya pala unang kita pa lang niya mainit ang dugo niya sa Rod na yon. Ngayon lang siya nasaktan ng ganito ng dahil sa isang babae. Sa bagay wala pa namang bumasad sa kanya noon, si Danica lang. May pait sa mga labing napangiti siya. Di pa man niya inapagpapaalam dito ang tunay niyang nararamdaman. Nabasad na kaagad siya. Masakit pala. Ngayon ay iintindihan niya kung anong nararamdaman ni Raver tuwing nakikita nitong kasama niya si Alicia. Talaga palang napakasakit. Alicia's POV. Ginamit lang talaga niya ako, Raver. Umiiyak na sabi niya. Muling nagsali ng whiskey sa kanyang baso. Ginamit lang niya ako para pasakitan ka. Inagaw ni Raver ang basong hawak niya. You are already drunk. Magpahinga ka na. Ibigay mo sa akin yan. Iinom ako hanggat gusto ko. Sigaw niya rito. Kiluhan niya ang kanyang braso at nagmamadaling nilagok ang laman niyon. Tsaka maring nagsali ng alak. Mga agawin muli ni Raver yon sa kanya. Pero mabilis na yung ininom. Huwag ka kang KJ. Mag-show ka bukas, Alicia. I don't care. Gusto ko maglasing ngayong gabi. Gusto ko makalimot sa katarantaduhang nararanasan ko ngayon. May lungkot sa mga matang tiningnan niya sa Raver. Ano bang nakita ni Alejandro sa babaeng yon na wala sa akin, ha, Raver? Tiningnan siya ni Raver ng matiim. Ano bang nakita mo kay Alejandro na wala sa akin, ha, Alicia? Napahagulhol siya. Hindi niya rin alam ang sagot. Basta ang tiyak lamang niya, mahal niya si Alejandro at ang sakit-sakit malaman. Sa tinagal ng pagiging magkasintahan nila, ginagamit lamang pala siya nito para pasakitan sa Raver. Kahit minsan ba, minahal ako ni Alejandro ng totoo?